Sa araw na ito, pag-aralan natin ang dalawang ayos ng pangungusap. Una, karaniwan o tuwid. Pangalawa, di karaniwan o kabalikan. Ano nga ba ang kaibahan sa dalawang ayos ng pangungusap? Malalaman natin yan ngayon. Ang pangungusap ay isang tuwid o karaniwan na ayos kung nagsisimula ito sa panaguri o predicate at nagtatapos sa paksa o simuno. Narito ang mga halimbawa. Maganda ako. Ang salitang maganda ay panaguri at ang salitang ako ay simuno o paksa. Masaya sila. Ang salitang masaya ay isang panaguri at ang salitang sila ay isang simuno. Kung ating titingnan, sa karaniwan o tuwid na ayos ng pangungusap, nasa unahan ang panaguri at sinusundan naman ng simuno. Narito ang mga halimbawa ng karaniwan o tuwid na ayos. Nagpunta kami sa Luneta noong linggo. Bumili ng mga bulaklak si Ana. Nag-araro ng bukid si Tonyo. Kung ating babasahing mabuti ang mga pangungusap, nasa unahan ang mga panaguri at sinusundan naman ito ng mga simuno o paksa. Itinapon ni Maria ang mga luma niyang damit. Itinapon ang mga lumang damit ay panaguri at ang salitang Maria ay ang simuno. Nakagat ng aso si Reo. Naiwan si kuya ng bus. Naiwan ng bus ang panaguri at ang salitang kuya naman ang simuno. Nauuna ang panaguri at nagtatapos sa simuno. Ito ang kadalasang ginagamit natin lalo na sa pasalitang gawain. Tandaan na ang pangungusap ay isang karaniwan o tuwid kung sa unang bahagi binubuo ito ng panaguri at simuno sa huling bahagi. Di karaniwang ayos naman ang pangungusap kung nagsisimula ito sa paksa o simuno at nagtatapos sa panaguri o predicate. Kalimitang nakakabit ang salitang I sa unahan ng pandiwa o verb. The word di karaniwan means uncommon, kabalikan means reverse. Minsan gumagamit ito ng siya ay or ang ay. Halimbawa, si Jaime ay matangkad. Ito ang halimbawa ng di karaniwan na pangungusap. Kung ating titingnan, may ay